Tia, ayoko po. Hindi po ako bagay lang na maaaring yung ibenta sa kung sino lang. Sigaw ni Emerald at marahas niyang tinanggal ang pagkakahawak ng kanyang Tia Belinda sa kanyang palapunsuhan. Wala ka nang magagawa, Emerald. Baka nakakalimutan mo na lahat ng pinanggastos sa ospital at pagpapalibing sa ama mo ay akong gumastos. Kaya kahit man lang sana sa pagbenta ko sa'yo ay makabawi ako. Galit naman na sigaw ng Tia Belinda niya. Mabilis na lumuhod si Emerald. Babayaran ko na lang po kayo. Magtatrabaho ako para lang mabayaran kayo. Pakiusap, Tia. Huwag niyo po akong ibenta. Nagmamakaawa at umiiyak niyang pakiusap. Napangisi ang ginang at hinila ang kanyang buhok. At kailan mo naman mababayaran ng buong lahat ng nagastos ko, Aber? Baka nga uugod-ugod na ako hindi mo pa kumpletong bayaran lahat ng utang mo. Malinaw ang usapan namin ni Madam Merlin at binayaran ka na niya sa akin. Kaya kung hindi ka sasama sa kanila, parehas tayong mamamatay. Gusto mo ba yun? Nakaramdam si Emerald ng takot. Hindi sana siya malalagi sa sitwasyon niya ngayon kung hindi lamang na aksidente at namatay ang kanyang ama. Bigla lamang din sumutpot ang tiyahin niyang ito na akala niya ay mabait. Yun pala, ang mga tulong na ginawa nito ay may kapalit. Maaari niyo nang kunin ng babaeng to. Utos ng kanyang Tia Belinda sa mga lalaki na kaantabay sa kanila. Bantayan niyo yung mabuti dahil natitiyak kong gagawa yan ng paraan para makatakas. Paalala pa rito sa tatlong lalaki na malalaki ang katawan. Double bantay talaga kami sa mga babaeng tulad nito dahil ayaw din namin pumalpak sa trabaho. Sabit ng isang lalaki na tila tumatayong boss bago sinanyasan ang dalawa upang kunin si Emerald. Umiling siya at hindi na niya mapigilan pa ang patuloy na pag-agos ng mga luha. Hindi! Nagmamakaawa ako, Tia. Please lang, huwag niyo pong gawin sa akin to. Hinawakan na siya ng dalawang lalaki sa magkabilang braso niya. Lumapit naman ang isang lalaki at may puting panyong inilabas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya yon. Maawa po kayo. Please, tulong! Malakas niyang sigaw. Nagbabaka sakaling may kapitbahay na makakarinig sa kanya. Mabilis na itinakip ng lalaki ang puting panyo sa kanyang ilong. Dahilan kaya unti-unti siyang nanghina. Namungay ang talukap ng kanyang mga mata at pakiramdam niya ay pipikit na siya. Pilit man niyang nilalabanan yon pero mas malakas ang tama ng kung anumang gamot na nakalagay sa panyo. Naramdaman niya na binitiwan na siya ng dalawang lalaki. Meron naman pala kayong pampatulog, hindi niyo pa ginawa kanina. Rinig niyang sambit ng kanyang tiyahin. Pakiusap, maawa po kayo. Huling na isambit ni Emerald bago tuluyang mawala ng malay. Unti-unti siyang napadilat ng mga mata nang maramdaman niya na mayroong tumatapik sa kanyang pisngi. Ipinalibot niya ang kanyang paningin sa paligid at isang malaking salamin ang kanyang nakita. Napatayo siya kaagad nang makita ang kanyang itsura. Naka-makeup siya. Maayos ang kanyang buhok at naka-curl. Nakasuot na rin siya ng kulay pulang lingerie na halos kitang-kita na ang kanyang masiselang parte ng katawan. Nasaan ako? Bakit ganito yung itsura ko? Kinakabahang tanong ni Emerald sa kanyang isipan. Napapitlag naman siyang bigla nang may marinig siyang pumalakpak. Napatingin si Emerald sa babaeng kadarating lamang. Katulad niya ay kulang din ang telang suot nito. Ngunit mas makapal ang makeup nito. Sino ka po? At nasan po ako? Pautal niyang tanong sa babae. Well, mabuti naman at gising ka na. Ako nga pala si Madam Merlin. Sa akin ka binenta ng tiyahin mo. Mabuti hindi naman ako lugi sa 1 million kong binayad sa'yo. Kasi look at you, fresh and young. Pinasadahan nito ng tingin ng kanyang buong katawan. Sobrang tagal mong natulog at ngayon naman ay kailangan mo nang gawin ng trabaho mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Emerald. Trabaho? Tanong niya sabay tingin sa kanyang katawan. Magtatrabaho po ako ng ganito ang suot ko? Oh, I forgot to tell you. Ibinenta ka na sa akin ng tiyahin mo. At ngayon naman ay ibibenta rin kita sa mayayamang lalaki ng triple pa ang halaga sa halagang ibinayad ko sa tiyahin mo. Po, illegal po to. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Sigaw niya sabay napatingin sa pinto ang bukas at naisipan niyang tumakas. Pagbigyan niyo po ako magtrabaho, pero hindi rito. At ako po ang magbabayad sa inyo ng halagang ibinayad niyo kay Tia Belinda. Napangisi naman si Madam Merlin. Oh dear,
Sorry dahil hindi ko yun hahayaan. Mas mabilis ang kitaan sa ganitong kalakaran. Kapag naibenta na kita, ang siyang makakabili sa iyo ang bahalang magdesisyon sa gusto mong mangyari. At huwag mo nang tangkain mong tumakas dahil kapag ginawa mo yun, buhay niyo ng tiyahin mong mawawala dito sa mundo. Hindi naman na siya nakapagsalita pa at nabalot ng takot ang puso at isipan. Ayaw niya pong mawala sa mundo. Sa ngayon, kailangan niyang umisip ng paraan para ligtas na makaalis sa lugar na yon. Dumating ang dalawang lalaki at hinawakan si Emerald sa magkabilang braso. Ipinasok siya ng mga ito sa isang malaking kahon na tila saktong-sakto lamang sa kanya. Kailangan ko makaisip ng paraan para makaalis dito. Hindi ko makakaya ang ganitong trabaho. Wika ni Emerald sa isip. Naramdaman niyang umandar bigla ang kahon na kanyang pinaglalagyan. At ilang sandali pa ay muli itong huminto. Doble ang bilis ng tibok ng kanyang puso na para bang lalabas ito sa kanyang dibdib. And finally, the last gorgeous woman arrived. And note, gentlemen, na ang babaeng to is young, virgin, and fresh. Definitely will give you the satisfaction and pleasure you want. Sambit sa microphone ng tila tumatayong host. Narinig ni Emerald ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga kalalakihan. Napapikit siya at napadasal na lang. Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko kakayanin kahit sa kaninong lalaki ako mapunta. Baka pumabaliw ako. Mahinang sambit ni Emerald at sandaling natigilan dahil sa narealize niyang sinabi ng huli. Baliw. Isang baliw. Tama. Magbabaliw-baliwan na lang ako para walang bumili sa akin. Tila excited niyang sambit at pumalakpak pa ng ilang beses. Naramdaman niya ang muling paghawak sa kahon ng kanyang pinaglalagyan, hanggang sa nagsalita na ulit ang host. Let's count down in 3, 2, 1. Open the door, boys! Saktang pagbukas ng pintuan ng kahon ay isang malakas na palakpakan at sigawan ng sumalubong kay Emerald. Kasabay din ng kanyang paglabas sa kahon ay bigla siyang tumawa ng malakas na ikinatahimik ng mga taong naroroon. Wow! Ang liwanag! Manghang sambit niya habang nakatingin sa ilaw na parang nawawala sa sarili. Nasa langit na ba ako? Nasaan si Lord? Gusto ko siyang makita. At sinabayan niya pa ng malakas na pagtawa. Nakita niya nagkakatinginan ang mga lalaking nanonood sa kanya. At ang ilan ay bumubulong na rin. Maganda nga, but she looks like a psycho. Komento ng isa na nakataksido. Sira ang utak niyan, hindi ako magsasayang ng pera para sa isang siraulong babae. Sabi naman ng isang matandang lalaki na katabi nito. Natawang muli si Emerald at tunay na ang kanyang tawa dahil sa reaksyon ng mga lalaking nakatingin sa kanya. Sunod na umakto siyang tila unggoy na naglalakad sa stage na parang baliw pa rin. Pakamot-kamot pa siya sa ulo. Bigla naman siyang nagulat nang may biglang humawak sa kanyang braso. Anong ginagawa mong babae ka? Talaga bang nababaliw ka na? Gigil at bulong na tanong ni Madam Merlin. Baka sa boses nito ang galit. Mabilis na nagbago ng acting si Emerald at umiyak ng malakas. No, don't touch me! Isa kang demonyo! Isa kang masamang nilalang! Kampon ka ni Satanas! Malakas niyang sigaw na tila ba takot na takot. Napatingin naman si Madam Merlin sa mga taong nanonood. Pagpasensyahan niyo na ang isang to. Hindi siya baliw, nagpapanggap lang siya. Hindi ba? At pinanlakihan siya ng mga mata nito. Hindi naman sumuko kaagad si Emerald at talagang desidido siyang ipakita sa mga nanonood na isa siyang baliw. Iniikot-ikot niya sa daliri ang kanyang buhok. Pagkatapos ay kakamot-kamot siya sa kanyang ulo at sabay didilaan ng kanyang daliri. Ew! Gross! Sigaw ng isang lalaki. Madam Merlin, baliw ang babaeng yan. Look at her. Hindi kami nagbayad ng VIP account para lang sa ganitong bidding na nakakadiri. Sigaw pa ng isa. This is freaking gross. Let's get out of here. Sigaw pa ng isa na siyang sinang-ayunan ng lahat. Tuwang-tuwa na si Emerald sa kanyang isipan. Ito na ang pagkakataon niya para sumabay sa mga lalabas para makatakas na siya mula kay Madam Merlin. Nagsimulan tumayo ang ilang mga lalaki at aalis na sana nang biglang may sumigaw. 10 million for that woman. Nanlaki ang mga mata ni Emerald sa narinig at pilit niyang hinahanap kung saan galing ang sumigaw. At nakita niya ang nag-iisang nakaupo sa likuran na isang matandang lalaki. This woman is yours.
Kinaladkad siya ni Madam Merlin patungo sa host at pinindot nito ang red button kasabay ang pagbagsak ng mga confetti. "This woman is sold to Don Tiago." Sigaw ng host sabay turo sa likuran kung nasaan ang Don. Malakas na pumalakpak si Madam Merlin. "Congratulations, Don Tiago." Sigaw nito habang ang ilang lalaki ay hindi sigurado kung dapat bang pumalakpak din. Hindi. Baliw ako. Huwag niyo po akong bilhin." Umiiyak niyang sigaw. Doon tuluyang nalaman ng mga bidder na hindi nga siya baliw. "Oh, great! She's not a psycho. That was an act." Sambit ng isang lalaki na tila dismayado. "I told you, gentlemen, that was part of her talent." Tugon naman ni Madam Merlin, sabay bulong sa tenga ni Emerald. "Too bad dahil merong hindi naniwala sa'yo. Dapat ka nga matuwa dahil kahit isang matandang lalaki na nakabili sa'yo ay marami naman siyang pera." Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Unti-unting nagsialisan ang mga taong naroroon hanggang sa wala nang matira at tangi sila na lamang ang naiwan. "Napakasama niyo! Malitong ginagawa niyo!" Sigaw ni Emerald kina Madam Merlin. May dalawang lalaking lumapit sa kanya. Ang isa ay itinali ang kanyang dalawang kamay, habang ang isa naman ay naglagay ng tape sa kanyang bibig. "Boys, idiretso niyo na yan sa condo unit ni Don Tiago. Alam niyo na kung saan yon." Utos ni Madam Merlin sa mga tauhan. "Magdoble ingat kayo dahil 10 milyon ang halaga ng babaeng yan." Dagdag na paalala pa nito. "Masusunod, madam," tugon ng isang lalaki. Gustong magprotesta ni Emerald, ngunit wala na siyang nagawa pa nang buhatin siya ng isang lalaki na para bang isang sako ng bigas. Pagkalabas ng building ay kaagad siyang isinakay sa isang itim na van. 4 na lalaki ang nakabantay sa kanya. Puwera pa ang driver at ang nakaupo sa passenger seat. Ilang sandali pa ay huminto na ang kanilang van na sinasakyan sa isang parking lot. Muli siyang binuhat ng isang lalaki at sumakay sila sa ground floor elevator. Pilit siyang kumawala, pero tila hindi alintana ng lalaki ang ginagawa niya. Malaki kasi ang katawan nito, kaya naman kayang-kaya siya nito. Walang katao-tao sa hallway kaya wala ding ibang tao ang makakakita sa sitwasyon niya. Mukhang wala na talagang pag-asa para makatakas ako. Wika ni Emerald sa kanyang isip. Ipinasok siya ng mga lalaki sa isang condo unit at inilapag siya sa kama. Nang maiwan siyang mag-isa, ayak mang tatayo siya, nang bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok ang matandang lalaking nakabili sa kanya at may kasama itong lalaki na sa tingin niya ay tauhan nito. Umupo ito sa sofa. "Maupo ka, iha, dahil wala naman ako masamang balak sa'yo." Wika ng matandang lalaki. Hindi alam ni Emerald ang gagawin niya, pero sa tingin naman niya ay totoong sinasabi ng matanda. Kaya naman naupo siyang muli sa kama. "Alisin mo ang tape at tali sa kanyang kamay." Utos ni Don Tiago sa tauhan nito. Sinunod ng lalaking iniutos ng matanda at naginhawaan si Emerald kahit papaano dahil nangangawit na ang kanyang kamay. Iniabot din ito ang isang jacket kay Emerald at kaagad niyang isinuot. "Ako nga pala si Don Tiago Santillan. I own a real estate in the Santillan Empire. Ikaw, anong pangalan mo, iha?" Emerald po." Utal niyang tugon. Dahil hindi siya makapaniwala na ang isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa ay nasa harapan niya ngayon. Pero bakit kailangan siya nitong bilhin? "Emerald, that's a nice name." May inabot na brown envelope ang tauhan nito at binuksan niya yon. Nakita niya ang ilang litrato ng isang gwapong lalaki na sa tingin niya ay nasa mid-30s na ang edad. Kung ito sigurong lalaking nakabili sa akin, ay handa na akong isuko sa kanyang bataan ko anumang oras. Pilyang wika niya sa isipan. Nakuha pa niyang magbiro kahit na nasa hindi siya magandang sitwasyon. Naputol ang kanyang pantasya nang magsalita si Don Tiago. "Siya si Marcus, ang nag-iisa kong apo. 27 years old na siya. Ikaw ay 23 pa lang, di ba?" Ano po ang kinalaman niya sa pagbili niyo sa akin?" Imbes ay tanong niya rito. "Well, binili kita hindi para gawa ng masama. Binili kita dahil meron ako nais ipagawa sa iyo, iha. Malapit nang ikasal si Marcus. Pero ayoko magpakasal siya para lang mas lumakas pa ang aming kapangyarihan sa business industry na hindi na naman sana kailangan dahil maayos naman ang aming mga negosyo. Hindi ko na siya mapigilan sa gusto niya. Kaya gusto kong gawin mo ang lahat ng makakaya mo para pigilan siyang maikasal sa babaeng yun. Gusto kong siya mismo ang atras sa kasal
At kapag nagawa mo yun, malaya ka na at may makukuha ka pang 20 million pesos. Napatayo si Emerald. 20 million? Gulat niyang sambit. Sobrang laki po ng halaga na yun. Sige po, tinatanggap ko po ang trabahong to. Pero paano naman po ako makakalapit sa kanya? Madali lang yan dahil naghahanap ngayon ng bagong sekretaryo si Marcus. Ikaw ang ipapasok ko. Nang sa gayon mas magawa mo ng mabuti ang trabaho mo. Magsisimula ka bukas ng bukas din. At ang condo unit na to ay iyong uuwian. Unit 100 to at nasa Unit 101 naman si Marcus. Para mas mabantayan mo siya. Sa tuwing pupunta sa condo unit niya ang babae, kailangan mong gumawa ng paraan para walang mangyari sa kanila. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po, Don Tiago. Excited yung tugon habang nakangiti. Lahat ng basic needs mo ay narito na. Maaari mong tawagan si Fidel kung sakaling may kailangan ka pa. Tukoy nito sa lalaking katabi. Huling paalala, Emerald. 3 buwan lang ang trabahong to. Kapag hindi mo nagawa, ibabalik kita kay Merlin. Nawala ang ngiti sa labi ni Emerald. Namutla ang kanyang muka at nanlamig ang kanyang buong katawan. Gagawin ko po ang lahat. Ipinapangako ko po, Don Tiago. Sige, aalis na kami at magpahinga ka na. Nang makaalis na ang matanda at tauhan nito, ay napabuntong hininga si Emerald at patihayang humiga. Hindi nga masamang taong nakabili sa akin, pero parang ang hirap naman ng trabahong pinapagawa niya. Wika ni Emerald. Muli niyang kinuha ang mga litrato at pinakatitigang mabuti ang mga yon. Ang gwapo talaga niya, artistahin ng muka, at ang katawan. Halatang ulam at kanin na lang ang kulang. Pilya niyang sambit bago gumulong-gulong sa malawak at malambot na kama. Nagulat si Emerald nang biglang may narinig siyang tumutunog. Hinanap niya yon at nakita niyang isang cellphone sa cabinet, kaya kinuha niya yon. This will be your phone. I-text mo ko or tawagan sa tuwing may update ka sa akin. Pagbasa niya sa text message. Masusunod po, Don Tiago. Reply niya naman at ibinabang muli ang cellphone. Dumiretso siya sa kitchen at naghanap ng pagkain. Pagkatapos kumain at maligo ay dumiretso na siya sa pagtulog. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang maghanda. Kompleto ang lahat ng gamit niya at ultimo underwear ay sakto lamang sa size niya. Sinundo rin siya ni Fidel at inihatid sa Santillan Empire, kung saan kasalukuyang CEO si Marcus. Kaya mo to, Emerald. Kakayanin mo. Wika ni Emerald sa kanyang sarili, habang nasa tapat siya ng pintuan ng CEO's office. Nag-inhale-exhale siya bago pumatok ng 3 beses, at diretso niyang binuksan ang pintuan. Nakita niya ang binata na nakaupo sa lamesa nito habang tila naghihintay sa kanya. Good morning, sir. Utal niyang pagbati. Alam mo, good sana ang morning ko kung mas maaga kang dumating kaysa sa akin. Late ka ng 2 minutes, at ngayon pa lang iniisip ko nang sisantihin ka. Sermon nito sa kanya. Hindi naman yun masyadong naintindihan ni Emerald dahil nakatulala siya sa gwapong mukha ng lalaki. Ngayon lang yata siya nakakita ng perpektong nilikha ng Diyos. Hello world, are you even listening to me? Nagulantang si Emerald dahil sa lakas ng boses nito. Yes sir, sorry po. Hindi na po mauulit. Sorry po talaga. Taranta niyang tugon. Nakita niya na napahilot na lamang sa sentido ang lalaki at umupo sa swivel chair. Inilapag nito sa lamesa ang isang tumpok ng mga papel. Hindi ka naman siguro i-recommenda ni Lolo kung hindi ka marunong sa trabaho mo bilang sekretarya, hindi ba? Opo, maalam naman na po ako sa ganitong trabaho. Nag-aral po ako kahit papaano. Good. Simulan mo na ayusin ang schedule ko. At pagsunod-sunurin mo ang mga file mula sa pinaka-importante hanggang sa hindi. Dapat today matapos mo yan. At wala kang papapasukin dito sa loob ng opisina kahit sino pa yan. Or kahit may schedule pa sa akin ngayong araw, maliwanag ba? Opo, maliwanag na maliwanag po, Sir Marcus. Mabilis na kumilos si Emerald at kinuha ang tumpok ng papel sa lamesa. Dali-dali naman siyang lumabas sa opisina ng binata at bagsak ang kanyang balikat na nagtungo sa kanyang lamesa na nasa labas ng opisina ni Marcus. Mabuti na lang talaga at meron akong experience sa trabahong to nang mag-work immersion ako nung senior high. Sambit ni Emerald at nag-stretch pa siya ng kanyang braso bago sinimula ng kanyang trabaho.
Ilang oras ang lumipas at unti-unting nababawasan ang file na kanyang inaayos. Hanggang sa halos hindi na niya namalayan pa ang oras. At kusang pagkalam na ng kanyang sikmura ang naging hudyat para tumingin sa orasan. Hala, alauna na pala. Bulalas niyang sambit. Pero hindi pa lumalabas si Sir Marcus para kumain. Dapat ko ba siyang tanungin? Saktong pagtayo niya ay may babaeng diretsyong nagtungo sa pintuan ng opisina ng binata. Dali-dali niya itong hinabol at kaagad siyang humarang sa pintuan. Ma'am, bawal pong pumasok ang kahit na sino dyan. Wika niya. What? Are you crazy? Hindi mo ba ako kilala, ha? Maarteng sambit ng babae habang salubong ang kilay nito. Umiling naman si Emerald. Hindi po kita kilala, ma'am, dahil bago lang akong sekretarya ni Sir Marcus. Pero siya po mismo ang nag-utos sa akin na wala akong papapasukin na kahit na sino. So, bago ka lang. Pinag-cross ng babae ang braso nito, bago siya pasadahan ng tingin mula ulo pa ibaba sa paa. Well, mukha namang matino kang babae. Hindi dapat kita pagselosan. And for your information, ako si Carol, ang fiancé ni Marcus. Kaya may karapatan akong pumasok sa opisina niya. Medyo nagulat si Emerald dahil sa wakas, kaharap na niya ngayon ang babaeng kailangan niyang ilayo sa binata. Mas naging maigi pa ang pagharang niya sa pintuan. Still, hindi ka pa rin pwedeng pumasok. Mahigpit po ang utos sa akin ni Sir Marcus. Talaga bang nababaliw ka na? I'm his fiancé nga. At ipinakita nito ang singsing sa daliri. May karapatan ako. O baka naman gusto mo nang matanggal kagad sa trabaho mo? Hindi po, ma'am. Talagang sumusunod lang po ako sa pinag-utos ni Sir Marcus. Kung gusto niyo po, itawagan niyo siya at para siya mismong magpapasok sa inyo. Sa tingin mo, hindi ko yung ginawa? Kanina pa ako tumatawag sa kanya, but he didn't answer my call. Tila inis at maarte nitong tugon. Then, isa lang po ang ibig sabihin yan. He doesn't want to see you right now. Balik na lang po kayo kapag sumagot na po siya sa tawag niyo. Mabilis lang naman ako sa loob. Gusto ko lang siyang makita. Iritadong sambit ng babae. Umiling si Emerald. Bawal pa rin po kahit silip lang. Ang utos ay utos. At ayokong masira kay Sir Marcus kung sakaling magalit siya kapag pinapasok po kita. You're unbelievable. Humanda ka sa akin pagbalik ko. Sisiguraduhin kung mapapaalis ka kaagad dito. Inis nitong sambit bago tuluyang tumalikod at umalis. Ngiting tagumpay naman si Emerald dahil napigilan niya ang pagkikita ng dalawa. Ngayon ay nagtataka na rin siya kung paano nagustuhan ng binata ang ganoong klase ng babae. Mukhang isip bata pa at may pagkamaarte. Miss Emerald, come to my office. Napatingin siya sa speaker na konektado sa loob ng opisina ni Marcus. Yari, mukhang mali yata ang unang hakbang na ginawa ko para hindi sila makita. Wika ng dalaga sa sarili. Dahan-dahan naman niyang binuksan ng pintuan at tila pusang maamo ang kanyang muka. Yung ginawa mo kanina. Bungad ni Marcus pagpasok niya sa office nito. Ha? Anong ginawa ko po, sir? Maang-maangan niyang tanong. I saw what you did, Emerald. Ipinakita nito ang laptop kung saan makikita ang nangyayari sa labas ng opisina. Pasado ka sa unang pagsubok mo na pinagawa ko sa'yo. Remember, do not let anyone to come in my office. At nagawa mo yun. Good job. Napatango sa Emerald. Isa palang pagsubok ang utos niyo kanina, sir. Pero totoo po bang siya ang fiancé niyo? Usisa niya. Yes. At magmula ngayon ay siya ang lagi mong babantayan. Huwag mo siyang hahayaan na lang na bastang pumasok dito sa opisina ko. Unless sinabi ko, ay kasama niya ang daddy niya. But inform me first bago mo sila papasukin. Masusunod po, Sir Marcus. May kailangan po ba kayong iutos? Wala na. At mukhang nakalimutan mo rin yata ang mag-lunch kaya sabay na tayong lumabas ng building. Lalabas ng building, sir? Hindi mo ako yayayain kumain kasama mo? Nakangiti niyang tanong. Biglang napakunot ang noo ng binata. At bakit naman kita yayayain? Joke lang naman, sir. Natatawang sagot niya. Sorry po, medyo na-carried away lang. Sige po, labas na po ako. Ayusin ko lang po ang gamit ko. Paglabas niya ng opisina ng binata, ay kaagad niyang kinaltokan ng sarili. Feeling close kasi agad ako. Napahiya patuloy. Kastigo niya sa sarili. Nang makuha na niya ang wallet at cellphone,
ay sabay din silang pumasok ng binata sa exclusive elevator. May access siya roon dahil siya nga ang sekretary ng CEO. Pagbukas ng elevator ay pinauna niya ang binata bago siya lumabas. Hindi naman na siya nito tingnan pa kaya naman lumihis na rin siya ng daan. Nagtungo siya sa pinakamalapit na comfort room at doon ay itinext niya si Don Tiago tungkol sa nangyari kanina. Pagkatapos ay dumiretso siya ng cafeteria at doon na lamang niya naisipang kumain para mas makamura siya. Nang matapos makapag-order ay naupo siya sa isang lamesa na walang tao. Ngunit halos pauupo pa lang niya nang biglang may umupo rin sa kanyang harapan. Hey, ikaw yung bagong sekretary ni Sir Marcus, right? Nakangiting tanong ng babae na sa tingin niya ay kaedad niya lang. Oo. Bakit? May kailangan ka ba? Naiilang niyang tanong. Wala naman. I'm Lauren by the way. Nasa HR department ako. Kaya medyo namumukhaan kita nang magpasa si Fidel ng resume mo sa department namin. Napatango lang si Emerald at nagsimula ng kumain. Ganon din naman ang babaeng kakikilala niya lang. Ingat ka dyan kay Sir Marcus. Medyo pinaglihiyan sa sama ng loob. Palaging mainit ang ulo. Mahinang sambit nito na tila ba isa yung sikreto. First day niya pala ngayon, pero mukhang alam na niya kung ano ang ugali ng binata. Matagal ka na ba nagtatrabaho rito? Tanong ni Emerald dito. 5 taon na rin. Kahit palagi napapagalitan, ayos lang dahil malaki naman sila magpasahod. Alam mo naman, sila kasing isa sa pinakamayamang pamilya rito sa bansa. Tagal mo na rin pala. Ako nga hindi ko alam kung tatagal ba ako rito. Medyo nahihirapan pa ako eh. Wala ring nag-train man lang sa akin. Saba kagad sa gera. Ay oo, wala kang ang taga-train. Nag-resign na kasi. Pero matututo ka rin mag-isa. Hindi naman palagi nag-uutos yan si Sir Marcus. Pero sobrang strict lang niya sa time and schedule. Kaya yun ang lagi mong pagtutuunan ng pansin. Ayaw din pala niya ng may asukal ang kape niya. Alam mo kasi, ang dati niyang sekretary ay pinsan ko. Umalis dahil nabuntis. Kaya medyo may alam ako na kaunti tungkol kay Sir. Napatango si Emerald. Ganun pala. Salamat sa information mo ah. Bilang pagbawi ko, baka pwedeng tayo ulit ang sabay na kumain bukas para naman mailibre kita. Sige ba, gusto ko yan. Nang matapos silang kumain ay muli siyang nagpunta sa comfort room at nag-ayos. Bago bumalik sa kanyang lamesa. Napansin niyang wala pa doon ang boss niya kaya naman ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang trabaho. Ngunit ilang oras pa ang lumipas ay nakaramdam naman siya ng antok. Napansin niyang wala pa rin ang binata kaya naman yumuko muna siya sa lamesa upang umidlit dahil hindi na niya kayang labanan pa ang antok. Samantala, si Marcus naman ay saktong kadarating lamang nang makita niyang tulog na tulog si Emerald sa mesa nito. Napangisi siya at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Pinakatitigan niya ang maamong mukha nito habang mahimbing na natutulog. She's beautiful, but there's something wrong with her. O baka hindi lang talaga ako sanay makahalubilo sa babaeng madaldal. Wika ni Marcus sa kanyang isipan. Napailing na lamang siya sa kanyang naisip at tahimik na pumasok sa loob ng opisina. Hindi na niya inabalang gisingin ng sekretarya dahil mukhang tapos na naman ito sa trabaho nito. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang basahin ang document file patungkol sa dalaga. Ngayon ay curious siya kung taga saan ito at paano ito nakilala ng kanyang lolo. Napakunot naman siya ng noo noong mula sa CCTV ay bigla niyang nakita si Emerald na nakatayo habang nakapikit to. Napatayo kaagad si Marcus at kaagad na lumabas ng opisina. Sinundan niya ang dalaga habang naglalakad ito at nakapikit pa rin. Naglalakad siya ng tulog? Wika ni Marcus at sinubukan pa niyang titigan ang mata nito dahil baka nagtutulog-tulugan lang. Tuloy-tuloy naman ang paglalakad ng dalaga hanggang sa makapasok ito ng comfort room. At hindi na magawang sundan pa ito ni Marcus dahil baka may makakita sa kanila at kung ano pa ang isipin. Hey, wake up Emerald! Sigaw niya pero hindi nagising ang dalaga. Habang nag-aalala si Marcus, si Emerald naman ay biglang natawa nang makapasok siya ng comfort room. Nako, muntik na ako doon. Kanina pa ba siya nasa opisina niya? Nasa 10 minutes pa lang naman akong tulog. Hindi naman siguro ako mapapagalitan ni Sir. Mahinang wika ni Emerald. Naalimpungatan kasi siya at pagtingin niya sa clear glass ng opisina ng binata ay naroon na ito. Kaya nagpanggap siyang nag-sleepwalking para naman may iba pa siyang idadahilan.
Ngayon, ang problema ko ay paano ko siyang papaniwala. Tanong niya sa sarili. Emerald! Emerald! Wake up! Rinig niya ang patuloy na pagsigaw ni Marcos sa labas ng CR. Inihanda niya ang sarili at emosyon bago lumabas ng comfort room. Anong nangyari, Sir Marcos? Bakit po ako nandito? Kunwari takot niyang sambit. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang yakapin ng binata. You scared me. Don't do that again, please, Emerald. Tila takot na sambit ng binata habang ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito. Hindi naman niya maintindihan kung bakit sumabay din ang kanyang puso sa bilis ng tibok nito. Halos ramdam niya na para bang gustong kamawala ng puso niya at tila unti-unting nag-slow motion ng paligid. Sir Marcos, pagtawag niya dito at tila natauhan naman kaagad ito at mabilis na humiwalay sa kanya. Tinitigan siya nito sa mga mata bago magsalita. Pwede ka nang umuwi para makapagpahinga ka ng maaga. Don't worry, hindi kita sisisantehin. Be early tomorrow, sabi ni Marcos. Tuluyang tumalikod ang binata at bumalik sa loob ng opisina nito. Hindi alam ni Emerald kung ano ang dapat niya magiging reaksyon, pero sinunod niya ang utos nito. Inayos na niya ang kanyang gamit at bago siya umalis ay nakangiti siyang kumuway sa tapat ng CCTV dahil alam niyang nakatingin doon ang boss niyang gwapo. Kinabukasan, gaya ng sabi ng binata, ay dapat pumasok siya ng maaga at ginawa niya yon. Ngunit wala na ang lamesa ni Emerald sa labas ng opisina nito. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng opisina nito. Good morning, Sir Marcos. Wala po sa labas ang lamesa ko. Tanggal na po ba ako? Nag-aalalang tanong niya. Yes, wala nga. And no, you're not fired. Wala na sa labas dahil narito na ang lamesa mo sa loob. Tugon nito, sabay turo sa lamesa niya na nasa right side lang ng desk nito. Ha? Bakit po? Bakit narito ang lamesa ko? May problema po ba? May nagawa po ba akong mali? Dahil po ba natulog ako kahapon? Promise, bawi po ako. Sunod-sunod niyang tanong. Dahan-dahan na naglakad si Marcos patungo sa kanyang harapan. Wala kang ginawang mali. Iniiwasan ko lang ang mapahamak ka, Emerald. Hindi mapapalagay ang utak ko kung sakaling mangyari muli ang nangyari kahapon. And besides, ayaw mo ba nun? Dito ka na sa loob ng opisina ko magtatrabaho kasama ko. That would be an easy job for you every time na may gusto kang itanong sa akin. Napatango si Emerald. Tama nga po kayo. Mas mapapadali ang trabaho ko. Doubling meaning na tugon niya. Now, before you start working here, baka pwedeng pagtimpla mo ko ng kape. No sugar. Coming up. Nakangiti niyang pinutol ang sinasabi ni Marcos at saka tumalikod at lumabas ng opisina. Napailing na lamang si Marcos habang hindi nito mapigilan ang hindi mapangiti. Ngayon lang naging magaan ang umaga nito sa tagal nitong nagtatrabaho para sa kumpanya nila. Sir Marcos, ito na po ang kape niyo. Maya-maya ay nakangiting inilapag ni Emerald ang tasa na may lamang black coffee. Humigop ang binata bago sandaling ninamnam ang kape. Walang asukal to? Kunot noong tanong ni Marcos. Wala po, gaya ng gusto niyo. Are you really sure? 100% sure, Sir Marcos. Kumindat pa siya sa binata. Tinikmang muli ni Marcos ang kape at iba ang dating niyon dito. Iba ang nalalasahan nito. Natitiyak nitong walang asukal ang kape. Pero sa panlasa nito ay tila ba may lihim na sangkap na iniligay para sumakto ang pait at tamis ng kape. Masarap yun sa totoo lang. Kung wala na po kayong iuutos ay magsisimula na po ako magtrabaho, sir. Wika ni Emerald na tinanguan naman ng binata. Nagsimulang magtrabaho si Emerald. May mga old file na halo-halo na sa mga new file. Kinailangan niyang ayusin yon upang madaling hanapin ang mga bagong file. Busy rin ang binata sa laptop nito. At tila may mga nire-review itong mga documents and products. Wala silang pakialaman sa oras ng trabaho. Para silang may mga sariling mundo. Tumunog ang alarm ni Emerald ng saktong 12:00 ng tanghali. Sir Marcos, gusto niyo po bang sabay ulit tayong bumaba? Tanong niya dito. Hindi na, umorder na ako ng kakainin ko. Tugon ng binata habang wala sa kanyang atensyon nito. Kaya naman tumango na lamang siya at nagpaalam na aalis na siya. Gaya ng napag-usapan nila ni Lauren, ay sabay ulit silang kumain sa cafeteria. Lauren,
Sa loob ng 5 years na pananatili mo rito, nagkaroon na ba ng ibang girlfriend si Sir Marcus? Curious niyang tanong. Sa pagkakaalam ko wala pa. Kasi si Sir, ngayon lang yan muling naging active rito sa kumpanya. Nag-work from home yan simula nang mamatay ang mommy niya. Nasa 7 taon lang nakalilipas. Ha? Namatay? Ano naman ang kinamatay? Gulat niyang tanong. Tumingin muna sa paligid si Lauren bago nagsalita muli. Babaero kasi ang daddy ni Sir Marcus. At hindi yun kinaya ng mommy niya. Uminom daw ng maraming gamot at tila nagkaroon ng hallucinations. Wala sa sariling tumalon sa terrace nila sa taas ng bahay. At nasaksihan daw ni Sir Marcus ang nangyari. Natrauma si Sir dahil wala siyang nagawa para iligtas ang mommy niya. Habang ang daddy niya, same year din ang mamatay sa isang car accident. Natahimik si Emerald. Kaya siguro gano'n na lang ang reaksyon niya kahapon. Bulong niya. Ano yun, Emerald? May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, nakakalungkot pala nang nangyari sa mga magulang niya. True ka dyan. Kaya yan si Sir. Hindi na yan naniniwala sa love. Ang balita pa ay magpapakasal lang yan kay Ma'am Carol para sa mas ikakalakas ng kanilang kumpanya. Alam mo na, mag-e-emerge ang dalawang kumpanya. Kumbaga, contract marriage, ganun ang datingan. Alam mo naman ang mayayaman, ganyan ang mga ganap. Napatango si Emerald. Mukhang madali lang pala ang trabahong to dahil walang nararamdaman si Sir Marcus para sa babaeng yun. Wika niya sa kanyang isip. Matapos nilang mag-lunch ay dumiretso na rin pabalik si Emerald sa opisina ng binata. Kasalukuyan itong nakapikit habang nakaupot nakasandal sa swivel chair. Nagdahan-dahan pa siyang naglakad at nagtungo sa lamesa niya upang hindi niya ito magising. Alam mo bang may sakit kang sleepwalking disorder? Nahinto sandali si Emerald sa paglalakad at tumingin sa binata. Ngunit nananatili itong nakapikit. Ako po ba, sir? Paniniguradong tanong niya. Umayos ng upo ang binata at nagmulat ng mga mata saka tumingin sa kanya. Sino pa ba ang tinatanong ko? Ikaw lang naman ang kasama ko rito. Sorry po. Hindi ko alam, Sir Marcus. Bakit niyo po nasabi yan? Naiilang si Emerald dahil tila nakikita na niya kung saan patungo ang usapan. My mom, she has that disorder. Naglalakad siya habang natutulog. Nakasanayan ko nang makita sa kanya yun noon. So, I thought it's normal. Not until... Oh, never mind. Just make sure na magpatingin ka sa doktor. Ayokong basta mo nalang hahayaan ng sakit na yan dahil maaaring ikapahamak mo yan. Noted, sir. Sang-ayon niya, kahit na ang totoo, ay nagpanggap lang naman siyang tulog noon para makaligtas sa sermon nito. Nagsimula mo lang magtrabaho si Emerald, pero bigla namang nagtanong ulit ang binata sa kanya. Your father died this year, tama ba? Napaawang ang labi niya. Paano niyo po nalaman, sir? Nakalagay yun sa interview documents ni Lolo sa'yo. Hindi mo matandaan? Kunot noong tanong ni Marcus. Sorry sir. Nakalimutan ko nga. And yes po, this year lang siya namatay sa isang car accident po. Sa totoo lang ay marami silang napag-usapan ni Don Tiago bago siya nito isinabak sa apo nito. Hindi naman niya alam na nire-record siguro yun ni Fidel nung araw na kausap niya ang Don. Ang hirap siguro para sa'yo na magsimula muli. May simpat siya pang sabi ni Marcus. Mahirap po, pero kailangan. Dahil kung magmumukmuk lang ako sa gilid, wala akong mapapala. Bakit naman wala ka pang boyfriend? Tanong ng binata habang nakatingin sa kanyang daliri kung saan inilalagay ang singsing ng taong kasal na. Wala nga ba? Paninigurado pang tanong nito. Umiling si Emerald. Wala talaga sir. Walang nagkakamaling makagusto sa akin at hindi rin ako interesadong kumilala ng lalaki. Parang ang hirap na magtiwala sa panahon ngayon. Isa pa, yung tiya kong mukhang pera, pinagtatrabaho niya ako palagi kahit may sakit ako. Ako ang bumubuhay sa aming dalawa, habang siya pamadyong-madyong at tong-its lang sa kapitbahay. That's right. Hindi lahat ng lalaki pwede mong pagkatiwalaan. Medyo mahirap pala ang naging buhay mo. I'm sorry for that, Emerald. Okay lang po, sir. Wala na rin naman ako sa poder ni tiya ngayon. Nilayasan ko na siya. Nakakapagod na kasi siya eh. Pagdadahilan niya. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang pinakamalalang ginawa ng tiya niya na pagbenta sa kanya. Dahil baka ma-connect ni Marcus na ang lolo nito ang bumili sa kanya.
Ikaw, Sir Marcus, kung hindi mo pumamasamain ang tanong ko, mahal mo ba talaga si Ma'am Carol? Bakit pakiramdam ko may narinig ka ng information tungkol sa akin? Nakangiting tanong ng binata, kaya nakagat ni Emerald ang ibabang labi niya. Oh, stop that. If I were you, hindi ko nagagawin pa ang bagay na yan sa harapan ko. Ang alin, sir? Takang tanong ni Emerald. Nothing. Tila kinakabahang tugon nito at inayos ang necktie. Bigla kasing lumakas ang tibok ng puso nito habang kinakagat ng dalaga ang labi. So, since you answered my questions, sasagutin ko rin yung tanong mo. Sa totoo lang, it was up your business. Magpapakasal lang kami para sa boat improvement ng kumpanya namin. Pero ang kasal ay sagrado at banal, sir. Hindi ba kabastusan naman sa Diyos kung gagawin mo lang yun para lang sa sariling kapakanan? Natahimik ang binata sa kanyang sinabi at ngumiti. Kung sagrado at banal ang kasal, bakit may mga taong nagloloko kahit pakasal na sila? At sinasabi nilang mahal nila ang taong pinakasalan nila kahit sa loob naman nila hindi. May mga ganun ng tao, sir. Pero sa tingin ko, hindi pa rin dapat basta na lamang isagawa ang kasal dahil lang sa mababaw na dahilan. Haharap kayo sa Diyos, sa simbahan, at sa harap ng mga taong importante sa inyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga anak nyo kung sakaling malaman nilang nagpakasal lang kayo dahil sa negosyo? Wala sa plano kang magkaanak, Emerald. Ganun po? Sino na ang sunod na mamumuno dito sa Santillan Empire? Di masasayang lang pala ang kasanay sinakripisyo mo dahil lang lahi mo'y mapuputol na sayo. Di ba po, kayo lang ang tagapagmana ng lolo nyo? Papayag po ba kayo na sa pamilya ni Ma'am Carol mapunta ang legacy ng pamilya Santillan? Sandaling natahimik si Marcus at inisip ang mga sinabi ni Emerald. You're kinda right, Emerald. Pero ano ba dapat ang kailangan para maging successful ang marriage? Tila walang ideya na tanong nito. Naging interesado sa topic nila dahil umayos pa ito ng upo habang nakaharap sa table ng dalaga. Unang-una, dapat parehas niyong mahal ang isa't isa, sir. Dahil kapag ganun ang nangyari, gugustuhin mong magkaanak sa taong mahal mo. Magiging masaya ang buhay mo kasi meron kang pamilya na magmamahal din sa'yo. Huwag mo nang hayaang maranasan ng mga future anak mo ang naranasan mo noon. You should change it, sir. Diyan tayo hindi magkakasundo. Walang pamantayan na batayan para masabing mahal mo ang isang tao. Nasa isip lang naman yun ng mga tao eh. Nakasanayan at nakikita sa iba kaya ginagaya. Diyan ka rin mali, Sir Marcus. Malalaman mong mahal mo ang isang tao kapag handa kang gawin ng lahat para sa kanya. Malalaman mong mahal mo siya kapag nakikita mo ang future mo sa kanya. Kapag pakiramdam mo, kulang ka kung sakaling mawala siya. Kapag pakiramdam mo, siya ang kumukompleto sa mga kulang sa buhay mo. At siya rin ang magpapasaya sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa ang binata at tahimik na lamang itong umalis sa loob ng opisina. Hindi alam ni Emerald kung saan ito nagtungo, pero ipinagdarasal niya na sana ay natauhan ito. Hindi na ito bumalik sa opisina kaya umalis na siya pagsapit ng alas 5. Mabilis na dumaan ang mga araw at linggo. Umaandar ang mga araw sa kasunduan nila ni Don Tiago. Kaya naisip niya na dapat na talaga niyang mapaghiwalay si Marcus at Carol. Pero paano naman yun? Hindi naman lagi nakikita ang dalawang yun. Parang ang hindi magjowang ikakasal. Isang hapon, habang pauwi na si Emerald, ay sakto naman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Walang dalang payong si Emerald kaya naman no choice siya kundi ang sumugod sa ulan bago makasakay ng taxi. Kinabukasan, ubot-sipon ang naging resulta. Ngunit kahit masama ang kanyang pakiramdam ay pinilit pa rin niyang makapasok sa trabaho. Pagdating pa lang ni Emerald sa opisina ay kaagad nang napansin ni Marcus ang tila pananamlay ng dalaga. Nakikita nito na panay ang hatching at singan ng sekretarya. May sakit ka ba, Emerald? You don't look okay. May bahid ng pag-aalalang tanong ni Marcus. Naambunan po kasi ako kahapon, sir. Nakalimutan ko kasing magdala ng payong. Sana nagsabi ka sa akin para naisabay na lang kita. Look at yourself. May lagnat ka pa yata. Nagulat si Emerald nang biglang hipuin ng binata ang kanyang noo. Shit! You're burning, Emerald! Naalarma nitong bulalas. Bakas na bakas ang pag-aalala at concern sa itsura. Nakainom naman na po ako ng gamot kanina, sir. That's not enough. Kailangan mo nang umuwi dahil kailangan mo magpahinga. Bago pa maging malala yung sitwasyon mo. Kinuha ni Marcus ang susi ng kotse at ang coat nito ay isinuot sa katawan ni Emerald.
Let's go, ihahatid na kita sa inyo. Pero sir, may trabaho po ako. Wala kang katulong dito. That's not a problem. Mas mahalaga na gumaling ka na. Tara. Inalalayan siyang tumayo ni Marcus hanggang sa paglalakad. Nakakaramdam siya ng pagkahilo kaya naman wala na siyang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila hanggang makarating sa parking lot. Isinakay siya ni Marcus sa loob ng kotse nito at noon ay unti-unti na niyang naipikit ang kanyang mga mata. Habang nagmamaneho naman ay hindi na mapalagay si Marcus. Saan ang address mo, Emerald? Tanong niya, pero wala nang malay ang dalaga. Nag-aalangan naman siyang gisingin ito dahil alam niyang masama ang pakiramdam nito. Wala nang choice si Marcus kundi dalhin na lamang si Emerald sa kanyang condo unit. Tinawagan niya ang isa sa kanyang katulong sa bahay upang mapalitan at mapunasan si Emerald ng maayos. Kahit tulog ito ay pilit niya itong sinusubuan ng soup upang mainitan ang kalamnan nito at para mapainom niya rin ito ng mga gamot. Hanggang sa makatulog na lang din siya sa tabi ni Emerald. Nagising naman si Emerald nang maramdaman niya ang pagkauhaw. Pero nagulat siya nang makita niya sa kanyang tabi si Marcus na mahimbing natutulog sa gilid ng kama. Merong plangganang maliit na may tubig sa bedside table at bimpo sa kanyang ulo. Binantayan ba ako ni Sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Emerald sa isip. Medyo kinilig siya sa hindi malamang dahilan. Gumalaw naman ang kamay ni Marcus at nagising ito sabay tumingin sa kanya. Gising ka na pala. Maayos naman pakaramdam mo. May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod nitong tanong sa himig na nag-aalala pa rin. Sa tingin ko ay maayos na kahit papaano ang pakiramdam ko, sir. Pero nauuhaw nga lang po ako. Parang tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Mabilis pa sa 4:00 tumayo si Marcus at kumuha ng maligamgam na tubig at inabot sa kanya. Sige na, matulog ka pa. Magpahinga ka pa. Dito na lang ako matutulog sa sofa. Malumanay na utos nito matapos niyang uminom. Lihim na napangiti si Emerald dahil sa mabuting loob na pinapakita ni Marcus. This is the first time na may ibang taong nag-alaga sa kanya. Noon niya lang din napansin na wala siya sa kanyang condo unit. Pero same lang ito ng estilo ng kanya. Napatingin siya sa dingding at nakita niya ang picture portrait ni Don Tiago at Marcus na magkasama. Kung ganun ay, narito pala ako sa condo unit ni Sir Marcus. Kinikilig na wika niya sa isip. Kinuha niya ang kumot at dahan-dahan niyang inamoy yun. Ay, grabe. Ang bango naman ito. Ang bango-bango talaga ni Sir. Ang sarap siguro niyang kayakap at katabi sa kama. Kinikilig niya pang wika sa isip. Habang patuloy na nangangarap si Emerald at pinapantasya ang binata, ay unti-unti rin siyang nakaramdam ng antok hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan ay nagising siya nang maramdaman na may malamig na kamay ang dumapo sa kanyang noo. Nakakunot noo siyang dumilat at unti-unti niyang naaaninag ang taong may gawa nun. Nang malinaw niyang nakita ang hubad na katawan ng binata, ay bigla siyang napasigaw. Oh my God! Pandesal! Sabay taklob niya ng kumot. Narinig naman niyang tumawa si Marcus. Hey, I'm just shirtless. Grabe ka naman kung makasigaw. Parang hindi ko pa nakakakita ng lalaking walang damit ah. Nakakita na ako, sir. Pero katawan lang yun ng mga tambay. Hindi katawan ng isang perpektong nilikha. Nakakasilaw ang katawan mo, sir. Bukol-bukol at matigas. Tapos makinis. Natawa na naman si Marcus. Kung i-describe mo ako, parang nakita mo na lahat ah. Kwela nitong saad. Hindi ko na kailangang makita yan lahat, sir. Obvious naman na maganda lahat. Kinikilig si Emerald kahit ang totoo ay gusto pa sana niyang masilayan ang hubad at perpektong katawan nito. Pwede ka na lumabas sa kumot na yan dahil nakadamit na ako. Dahan-dahan namang sumilip si Emerald sa labas ng kumot at nakita niyang nakadamit na si Marcus. Medyo nakaramdam pa siya ng panghihinayang dahil nakadamit na nga ito. Hindi na niya tuloy ito matsa-chancingan. Balak pa naman niyang hawakan ng pandesal nito. Let's have a breakfast. Nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. Sige sir. Ayusin ko lang muna ang sarili ko. Pati tong bed mo. Ang cute mong gumising, Emerald. Halatang masarap ang tulog mo. Nakangiting sambit ng binata bago siya nito iwan sa kwarto. Dahil sa narinig na compliment, ay tila nakaramdam ang dalaga ng paro-paro sa kanyang sikmura. Nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sa kilig na nararamdaman. Hanggang sa hindi niya namalayan at bumagsak siya sa sahig.
Hey, are you okay? Nalaglag ka ba? Tanong ni Marcus habang nakasilip ito sa pintuan. Mabilis na nagbago si Emerald ng posisyon at umaktong nag-stretch ng binti. Hindi sir, nag-stretch lang po ako. Ganito talaga ako tuwing umaga eh. Medyo malikot. Sorry. Sige na sir, susunod na ako. Okay. Hurry up dahil baka lumabig na sabaw para sa'yo. Opo. Nang makita niyang wala na ito, ay bigla siyang napahawak sa kanyang balakang. Diyos mio, uy, nabalian pa yata ako ng balakang. Ang sakit naman. In love na yata ako kay sir. Lagi na lang akong kinikilig sa kanya. Mahinang sambit niya. Pero sa bagay, sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kanya? Ang gwapo na, mabait pa. Hindi naman pala totoo ang chismis na terror siya. Paano kaya kung kami na lang imbes na si Ma'am Carol? Ang saya-saya siguro lagi namin. Nangangarapan niyang sabi habang ngiting-ngiti. Nagtungo na siya sa shower room at nang makita niya ang sarili sa salamin ay nanlaki ang kanyang mga mata at napaawang ang kanyang labi. Paano ako naging cute sa itsura kong to? Gulo-gulo ang buhok ko na parang sinabunutan ng 10 tao. Tapos may tuyong laway pa ako sa gilid ng labi ko. OMG, nakakahiya kay sir. Feeling cute pa naman talaga ako kanina. Diyos me, yun na yan, uy. Napansin naman niya na iba na rin ang kanyang suot na damit. Teka, sino nagpalit ng damit ko? Inalala niya ang ilang sandaling nagigising siya, pero wala siyang maalala. Emerald, are you done? Dinig niyang tawag ni Marco sa labas ng silid. Yes sir, palabas na po ako. Mabilis siyang nagmumog at naghilamos. Nagsuklay na rin siya at inayos niya ang kanyang buhok. Ang tagal mo naman, nagugutom na ako eh. Wika ng binata nang makarating siya sa dining table. Bahagya siyang nakayuko at hindi makatingin kay Marcus dahil naiilang siya kung ito man ang nagpalit ng kanyang damit. Nakita na kasi marahil nito ang pinakatatago-tago niyang size ng kanyang bra. Ay, baby bra pala. Bakit naman parang isa ka na namang pusang nahihiya dyan kung kumilos? Tanong ni Marcus nang mapansin ang ikinikilos ni Emerald. Kasi sir, yung damit ko po na iba. Nakita niyo ba ang size ng bra ko, sir? Lakas loob niyang tanong. Nabulunan bigla si Marcus kaya dali-dali nitong kinuha ang baso na may tubig at saka uminom. Your dirty mind is killing me, woman. Reklamo nito pero pigil ang ngiti. Hindi ako nagpalit ng damit mo dahil may tauhan akong babae sa bahay ko na pumunta rito at siyang nagpalit sa'yo. Malaki ang respeto ko sa mga babae, kaya malabo yung iniisip mo, Emerald. Now, kumain ka na dahil lumalamig na ang sabaw. Pagkatapos nilang kumain ay hindi siya hinayaang kumilos ng binata para maghugas ng pinggan. Kaya pinanood na lamang ni Emerald na maghugas ng pinggan si Marcus. Lalo tuloy gumapo sa paningin niya ang binata. Sobrang hot nito sa suot na apron at puting bodyfit shirt na walang manggas. Tapos ang tambok ng puwet sa suot na short. Sir, hindi po ba tayo papasok sa trabaho ngayon? Curious niyang tanong. Hindi na muna, dahil kailangan mo ng pahinga. Kailangan ko rin dahil medyo napuyat ako eh. Nakaramdam ng konsensya si Emerald. Pasensya na sir, dahil ako ang dahilan ng pagkapuyat mo. Hayaan mo sa susunod kapag nagkasakit ako, hindi na ako papasok para hindi ka na maabala. Yan ang huwag mong gagawin, dahil alam ko mahihirapan ka. Wala kang kasama sa bahay mo kaya sino mag-aalaga sa'yo? Tapos na itong maghugas ng pinggan, kaya magkaharap na silang dalawa ngayon sa mesa. Pero ayoko naman na nakakaabala ako sa'yo, sir. Then don't be sick. Kung ayaw mong mag-alala rin ako sa'yo. Ginulo ni Marcus ang kanyang buhok. Oo nga pala, Emerald. Saan ka ba nakatira? Hindi ko kasi maalala ang address mo sa resume mo eh. Napakagat na naman siya sa ibabang labi niya habang nakangiti. Iba na talaga ang tama niya sa binata. Kinikilig siya sa simpleng gesture lamang nito. Diyan lang sir, sa katabing unit mo. Really? Hindi nito makapaniwalang sambit. Akalain mo magkapit-bahay pala tayo? Oo nga po sir, nagulat din ako pagising ko kanina. Parehas tayo ng kwarto. Umuupa lang po ako riyan, kakilala ko ang may-ari. Pagsisinungaling niya bagamat nakokonsensya. Pero ayaw naman niyang sabihin dito na patira siya roon ng lolo nito. I see. Sige, ihahatid kita mamaya sa unit mo. Nilampasan na siya nito at nagtuloy ito sa kwarto.
Sumunod si Emerald sa kwarto at sakto naman na tumunog ang doorbell. Inunaan kaagad siya ni Marcus upang magbukas ng pinto. Marcus! Boses yun ni Carol. Kung hindi nagkakamali si Emerald. Sumilip siya mula sa kwarto at nakita niya si Carol na nakayakap kay Marcus. Pero kaagad din na humiwalay ang binata. Anong ginagawa mo rito? Tila inis na tanong ni Marcus kay Carol. To fix everything we have. To fix our relationship. Alam ko naman na hindi mo talaga gusto ang mga nasabi mo kagabi, right? Galit ka lang dahil sa ginawa ko. Sorry na, babe. Yes, galit ako. Dahil hindi ko marunong makontento sa isa. We're engaged, and yet you dare to kiss and sleep with someone? We're done, Carol. Our engagement is off. No, Marcus. You can't do this to me. Hindi maaari dahil buntis ako. Well then, congratulations. It's not mine, Carol. We both know na wala namang nangyari sa atin. Sarkastiko ang sagot ni Marcus dito. Pero sasabihin ko sa lahat na ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Tingnan ko lang kung merong maniwala sa'yo. May maniniwala dahil may ebidensya ako. Pagsingit ni Emerald sa usapan ng dalawa. Napatingin naman sila kay Emerald na kasalukuyang may hawak na cellphone at nakatapat sa kanila ang kamera. Naka-video ang lahat ng pangyayari at mga sinabi mo, Ma'am Carol. Dugtong pa niya. What the fuck? You slept with your secretary, Marcus? Tila nandidiring tanong ni Carol kay Marcus bago muling tumingin ng masama kay Emerald. At ikaw naman, mukha ka lang palang santo, pero may tinatago ka palang kati sa katawan mo. Hey, you don't have the right to talk to her like that, Carol. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security guard. Ayaw mo naman sigurong mag-viral dahil sa iskandalong ginagawa mo ngayon, di ba? Nagtitimping saway ni Marcus dito. You know what, Marcus? I don't care kahit na hindi tayo ikasal. Your taste is so gross. You both are gross. Sigaw ni Carol bago ito tumalikod at umalis. Isinarado na ni Marcus ang pintuan at pinatay na rin ni Emerald ang video camera. Sa isip ay nagdidiwang si Emerald. Ito na kasi ang magandang balita na pinakahihintay ni Don Tiago. Mamaya pag uwi niya ay ire-report agad niya ang paghihiwalay ng dalawa sa Don. Nilinaw mo sana na walang nangyari sa atin, sir. Saad ni Emerald. Sa tingin mo maniniwala siya? Hayaan mong maniwala siya dahil mas gugustuhin ko na kumalat ang balitang yun kaysa maling sa balitang ako ang ama ng pinagbubuntis niya. She's a total liar and a cheater. Naiiling na sambit ni Marcus. Pero kahit na, ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? E di sasabihin nila, isang CEO ang na-inlove sa kanyang sekretary. Ayaw mo ba nun? Sumilay pa ang pilyong ngiti sa lalaki. Aha? Naguguluhan niyang tanong. Umupo sila sa couch sa may salas. Lumapit si Marcus sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay saka ito tumitig sa kanyang mga mata. Ang sabi ko, na-inlove na ako sa iyo, Emerald. Yun ang sa tingin ko. Dahil kung ano man tong nararamdaman ko na hindi ko may paliwanag, sa tingin ko ito na yun. Gusto kita, Emerald. Hindi ko rin alam kung kailan nag-start. Basta naaaliw ako sa iyo simula nang dumating ka sa office ko. I know it's really fast, but maybe that's not a problem. Hindi mahanap ni Emerald ang tamang salita na dapat niyang bigkasin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Baka naman infatuation lang yan, sir. Infatuation pa rin ba kapag nakikita kitang magiging nanay ng mga anak ko? Di ba sabi mo, mahal mong isang tao kapag nakikita mo siya sa future mo? Naramdaman ni Emerald ang pamumula ng kanyang pisngi at pag-urong ng kanyang dila dahil sa kilig na nararamdaman. Sir Marcus, wag naman kayong ganyan. Nangingiti niyang sabi. From now on, you can call me Marcus. At bakit ba? Ayaw mo ba sa akin? Mabuting tao naman ako at paghihirapan ko ang paniligaw sa'yo. Gaya rin ng sabi mo, perpektong nilikha ako ng Diyos. At sa tingin ko, ikaw rin ang perpektong nilikha niya para sa akin. Seryoso ka ba talaga, Marcus? Oo, seryoso ako. Ngayon lang yata ako naging tayak at seryoso sa desisyon ko. Hindi na mapigilan pa ni Emerald ang saya na nararamdaman. Kaya naman unti-unting tumulo ang luha niya na agad namang pinunasan ni Marcus gamit ang daliri nito. May nararamdaman din ako para sa'yo, Marcus. Pero isinantabi ko na lang kasi nga alam ko naman na langit ka at lupa ako.
Oh, cut that crap. Sa pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap. At saan mo naman natutunan yan? Natatawang tanong niya sa lalaki. Nabasa ko sa isang libro. So, payag kang ligawan kita? Pag-iisipan ko pa. What? You said you like me. Yes, I said that. But still, gusto ko pa rin pag-isipan. You're so unfair, Emerald. Naiiling ngunit nakangiting sambit ni Marcus bago siya nito yakapin ng mahigpit. Mabilis na lumipas ang mga linggo at patuloy pa rin ang lihim nilang relasyon. Masayang-masaya si Emerald sa nararanasang pag-aalaga at pagmamahal ni Marcus. Pero hindi naman maaalis sa kanyang isipan ang usapan nila ni Don Tiago. Sa araw-araw na magkasama sila ni Marcus ay sinusubukan niyang aminin dito ang totoo, pero hindi niya magawa. Hanggang sa dumating ang araw na nakatanggap si Emerald ng text message mula kay Don Tiago at nais siya nitong makita. Kaya nagkita sila sa parking lot ng company at sa loob ng kotse nag-usap. Confirm na ang pag-iwalay ni Marcus at Caron. Hindi na matutuloy ang kasal nila at tapos na rin ang trabaho mo, Iha. Malaya ka na rin. At ito ang 20 million gaya ng napag-usapan natin. Sabay abot nito ng isang tseke. Hindi ko po matatanggap yan, Don Tiago. Mas gugustuhin ko pong bigyan niyo na lang po ako ng permanenteng trabaho. Ayaw niyang isipin na ang pagmamahal niya para kay Marcus ay kapalit ng 20 milyon. Sigurado ka ba ang ayaw mong tanggapin? Malaking halaga to at tamang-tama para makapagsimula ka ng negosyo. Hindi po ako maalam sa business at kahit may alam po ako, hindi ko kayang tanggapin ang perang yan kapalit ni Marcus. Alam ko pong alam niyo na rin ang namamagitan sa amin ni Marcus. Napatikim ang matanda. Akala ko'y chismis lang. Yun pala ay totoo. Mahal mo ba ang apo ko, Emerald? Napatitig siya sa mga mata ng matanda at tumango. Mahal na mahal ko po siya, Don Tiago. Sa maiksing panahon na pagtatrabaho ko sa kanya, nakita ko kung gaano siya kabuti. Kaya siguro mabilis ako nahulog sa kanya. At siya naman ay ganun din sa akin. Then bakit hindi mo magawang sabihin sa kanya ang trabahong ginawa mo? Bakit tinatago mo pa rin ang sekretong kaya ka lang lumapit sa kanya dahil sa trabahong pinagawa ko? Nanginginig nga kami ni Emerald. Dahil natatakot po ako. Natatakot akong husgahan niya ako. Natatakot akong magalit siya sa akin at sayo. Mas mabuting lumayo na lang ako sa kanya na wala siyang nalalaman. Ayaw kung dumating ang araw na kamuhian niya ako at madamay pa kayo. Napatango ang matanda. Kung ganun, ito na ang huling araw mo bilang sekretarya niya. Bukas na bukas, kung gusto mo'y maaari ka nang magsimula bilang isang manager sa isang mall na pagmamay-ari ko sa kabilang bayan. Maraming salamat po, Don Tiago. Salamat din, Iha. Naging malaking tulong ka sa akin. Maaari ko po ba kayong mayakap kahit sandali lang po? Dahil po kasi sa inyo umayos ang buhay ko at natuto ako magmahal. Tumango naman ang matanda, kaya't niyakap ito na Emerald bilang pasasalamat sa pagiging mabuting tao nito. Matapos nilang mag-usap ay inayos niya muna ang sarili bago bumalik sa opisina ni Marcus. Saan ka galing, love? Tanong ni Marcus pagpasok niya sa opisina. Ipinakita naman ni Emerald ang hawak na walang laman na picture frame at isang paint. Bumili ako nitong gamit since bukas na ang first monthsary natin. Dapat ay memorable. I love that idea. Sinimulan nilang lagyan ng kulay ang kanilang palad. Kulay pula kay Marcus at kulay pink naman ang sa kanya. Sabay nilang nilapat ang kamay nila sa papel at doon dumikit ang kulay. Marcus Love Emerald. Sabay nilang pagbasa sa nakasulat. Ikinabit ni Marcus ang glass cover ng picture frame at sabay nila yung tinitigan. Ang ganda, love. Saad ni Marcus habang nakaakbay sa kanya. Oo nga. Pero pwede bang ako magtago nito? Ayaw mo display sa condo natin? Gusto. Pero gusto ko munang i-keep. Please, love. And she pout her lips. Hindi naman nakaligtas kay Marcus ang ginawang pagpapakit ni Emerald, kaya hinalikan siya nito sa labi. Magnanakaw ka talaga ng halik. Nakangiting sambit ni Emerald. Ang cute-cute mo kasi. Kaya payag na ako na ikaw ang mag-keep nito. Soon sa magiging bahay naman natin 3D display. May kumurot sa puso ni Emerald nang marinig niya sinabi ni Marcus. He literally sees me as his future wife. Wika ni Emerald sa kanyang isip.
Naramdaman ni Emerald na unti-unting tumutulo ang kanyang luha. Kaya niyakap niya na mahigpit si Marcus upang hindi nito yun makita. Always remember that I love you, Marcus. At mahal na mahal din kita, love. Kinabukasan ay hindi na siya pumasok pa sa kumpanya ni Marcus. Nagpa-late siya ng konti para hindi sila magsabay. Ngunit ang totoo ay dumiretso na siya sa bago niyang titirahan. Nagpalit na siya ng SIM card para hindi na siya matawagan pa ni Marcus. Halos mag-iisang buwan bago siya pumasok sa mall bilang isang manager sa isang boutique. Masyado kasi siyang nasaktan at kailangan niya ng oras para ayusin ang sarili. Wala na rin siyang balita pa kay Marcus. At kung minamalas nga naman, ay isa sa mga customers sa boutique ay si Carol. Ang layo na ng mall na yun sa Makati pero nakarating pa talaga sa Quezon City ang babae. Oh, look who's here. May inis na sambit nito sa kanya. Good morning, ma'am. Welcome to Hermes Boutique. Pagbati niya pa rin kahit ang totoo ay gusto niya sana itong patulan. Bakit narito ka na ngayon? Nagsawa na ba sa'yo si Marcus kaya kanya iniwan? Alam mo, hindi naman kasi talaga nakakapagtaka kung magsawa siya sa'yo. Maganda ka nga, pero low class ang datingan mo. Inirapan pa nito si Emerald. Nagsimulang magtinginan ang mga customer sa kanila. Ma'am, is there anything I can help you with? Tanong ni Faye kay Carol. Isa ito sa sales lady. Lumayas ka sa harapan ko. Itong manager niyo ang kailangan ko. Mataray na tugon ni Carol. Tinanguan lang ni Emerald ang isa sa mga tauhan niya upang ipaalam na ayos lang siya. If you don't have anything else to say, ma'am, pwede na po kayong lumabas sa stall namin. Magalang pa rin sambit ni Emerald. Wow! Ang lakas ng loob mong paalisin ako. Well, everyone! Pumalakpak pa si Carol para makuha ang atensyon ng lahat ng naroon. This is Emerald, the one who stole my fiancé. No other than Marcus Santillan. She seduced him para hiwalayan ako ni Marcus. Wala akong inaagaw sa'yo, Carol. Giit ni Emerald. Timping-timpi talaga siya. Kung wala lang mga customer ay kanina pa niya ito sinabunutan at kinaladkad palabas ng store. Oh, really? Aminin mo na. Inakit mo si Marcus gamit yung nakakadiring katawan mo. Nagsimulang magbulungan ang mga taong naroroon. Magsasalita na sana siya nang biglang may pamilyar na boses ang sumigaw. That's not true. Napatingin ng lahat sa lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Marcus, hindi makapaniwala si Emerald sa nakikita. Nahanap na siya nito? Hindi siya pinansin ng binata, bagkus ay si Carol ang hinarap nito. You cheated on me, Carol. Kaya nakipaghiwalay ako sa'yo. At hindi naman talaga kita minahal. That engagement is just a pure business and no feelings. Si Emerald talagang babaeng pinakamamahal ko. Marcus, hindi. May kasalanan ako sa'yo. Apila ni Emerald, dala ng konsensya. At alam ko lahat ng yon. Alam ko na lahat ngayon, Emerald. Hinawakan ni Marcus ang kamay niya. Everyone, siya ang totoong fiancé ko. Anunsyo nito sa lahat. Bakas naman ang kilig sa mga naroroon, habang si Carol ay nagingit-ngit sa inis. Lumuhod si Marcus sa harapan ni Emerald at inilabas ang maliit na kahon na mayroong singsing. Long time no see, love. I'm glad to see you again. You made me worry, alam mo ba yun? And this time, hindi na kita pakakawalan pa. Emerald Flores, will you marry me? Nagsigawan ng lahat ng taong naroroon maliban kay Carol na padabog na nagmarcha paalis ng butik. Nagluluhang tumango si Emerald. Yes, I will marry you, love. Isinuot ni Marcus ang singsing sa kanyang daliri at kaagad siya nitong niyakap ng mahigpit. Pero paano mo nalaman ng lahat? Pati kung nasan ako? Takang tanong ni Emerald. Sumama ka sa akin at ikukwento ko sa'yo. Pero may trabaho ako. It's okay, iwan mo na sa kanila yan. Sagot kita kay Lolo. Walang nagawa si Emerald kundi ibilin kay Faye ang store. Nakangiti silang umalis at nagtungo sa mansyon ni Don Tiago. Namangha si Emerald sa napakagandang bahay at hardin na puno ng mga iba't ibang kulay ng mga bulaklak. At habang naglalakad sila sa hardin ay nagsimulang magkwento si Marcus. The day na binasa ko ang resume mo, napansin ko na masyadong malinis at wala man lang error. And I saw Fidel's note na sobrang liit at ginamitan ko pa ng magnifying glass. Natatawang panimula ni Marcus. Anong note? It's a trap. Yun ang nakasulat.
Kaya nagkaroon ako ng hint na tauhan ka ni Lolo. Pero bakit ka naman binigyan ng note ni Fidel? Di ba kakampi siya ni Don Tiago? Siguro gusto lang niya akong warningan. Just before I found about your disorder. But I don't have a disorder. Nagpanggap lang ako kasi ayokong pagalitan mo ko dahil natutulog ako sa oras ng trabaho. Natatawang paliwanag ni Emerald. Nakangiting nanlaki ang mga mata ni Marcus. You got me there. Alam mo bang iniisip kita hanggang sa pag-uwi ko sa kondo dahil nag-aalala ako sa'yo? Hindi nga ako nakatulog ng maayos nun kaya nilipat ko ang lamesa mo sa loob ng opisina ko para mapalagay ako. And you're so caring by doing that. Siyempre, ayoko nang maulit ang nangyari sa nakaraan ko. Alam mo naman na ang tungkol kay Ma'am, di ba? So, going back, nagpanggap akong walang alam. Hanggang sa naramdaman ko na pure ang intention mo. Nalaman ko rin na binili ka ni Lolo kaya ka napadpad sa akin. I think Lolo is our Cupid. Naramdaman ko yung first time ko lang maramdaman. Ang sabi ko pa nga, talagang tinamaan ako sa'yo. Mahal ka agad kita. Mas lalo naman ako. Ang gwapo mo kaya. Mabuti na lang talaga maganda ang lahi namin. Sabay silang natawa sa pagbibiruan nila. Hinintay kitang magtapat, pero alam kong ayaw mo akong masaktan kaya hinayaan kita sa desisyon mo. Binantayan na lang kita. Habang nasa malayo ako, nakatanaw ako sa'yo palagi. Gusto kitang bigyan ng space. Pero kanina nakita ko si Carol na ginugulo ka. Kaya napilitan ako magpakita sa'yo. Thank you, love. And sorry dahil hindi ko agad sinabi sa'yo. Napangunahan ako ng takot eh. Ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Malaya kang sabihin ang nararamdaman at mga naranasan mo. Dahil kahit ano pa yan, matatanggap kita dahil mahal kita, Emerald. Mahal na mahal din kita, Marcus. Papakasal na tayo ah. Nakaready na ang lahat. Ano? Gulat na tanong niya. Yes, love. Inayos ko na ang kasal natin. Bala ko na talagang pakasalan ka kaya habang abala ka sa pagtatago mo, inayos ko na mga kailangan sa kasal natin. Meron ka na ring wedding dress. Isn't that cool? Ngiting-ngiting tanong ito. Oo naman, wala na akong gagawin eh. Meron pa, love. Mag-I do sa simbahan. Hindi naman pinatagal pa ang kanilang wedding. Dahil ng araw din na yon ay sabay silang nagtungo sa isang chapel at nagpakasal. Mukhang binaghandaan nga ni Marcus ang lahat. Nakaabang na sa kanila ang lolo nito, si Fidel at ang pastor. You may now kiss the bride. Sambit ng pastor. Marahang sinakop ng labi ni Marcus ang labi niya, habang hawak-hawak nito ang kanyang pisngi. Ramdam ng kanilang mga labi ang init at pangungulila nila sa bawat isa. Ang pagmamahal na tanging silang dalawa lamang ang nakadarama. I love you, Emerald Flores Santillan. I love you too, Marcus Santillan. Makalipas ng isang buwan, isang balita ang mas lalong nakapagpasaya sa pagsasama nilang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Emerald habang hawak ang dalawang pregnancy test na parehas may dalawang guhit. Love, anong resulta? Kabadong tanong naman ni Marcus habang naghihintay sa labas ng comfort room. Nangingilid ang luha ni Emerald na binuksan ng pintuan saka lumabas. Love, sambit niya. What? Nakita nito ang luha ni Emerald at agad nitong pinunasan yon. Why are you crying? Is it negative? It's okay, love. Don't cry, please. Let's just try again next month. Iniabot naman niya kay Marcus ang pregnancy test at pinakatitigan din yung mabuti. Positive. Totoo ba to, love? Hindi makapaniwalang tanong ni Marcus sa kanya. Tumango naman si Emerald, dahilan ng biglang pagtalo ni Marcus. Yes! Positive! Yes! Magkakababy na tayo! Thank you, Lord! At hinalikan nito ang kanyang tiyan. Hinawakan ni Marcus ang kamay niya at dahan-dahan silang naglakad patungo sa kwarto ng kanilang lolo. Lolo, wake up! Good news! It's positive! Buntis na si Emerald at magkakaupo ka na sa tuhod. Walang prenong salubong nito sa pagmulat pa lang ng mga mata ng matanda. Salamat naman sa Diyos. Congratulations sa inyo. Gusto kong ipangalan sa kanya ay Terry kapag lalaki at Tariray naman kapag babae. Napasimangot si Marcus. Ang bantot naman ng pangalan, Lo. Dapat Terence kapag lalaki at Taria kapag babae. Ay sos, parehas lang yun. In English mo lang ang sinabi ko, Apo.
What if Marco Jr. Kayalo? Hindi bagay. Masyado ng common ang pangalan mo, apo. Pwede pa kung Tiago II. Lolo naman, masyadong old name na yun. Parang pangalan ng may anting-anting. Terry o Tariray na lang kasi. Napuno ng tawanan ang sala dahil sa mga naisip na pangalan na maglolo. Hindi nakikialam si Emerald. Bahalang magtalo ang maglolo sa ipapangalan sa magiging anak nila ni Marcus. Kinagabihan, yakap-yakap siya ni Marcus mula sa likuran, habang hawak ng dalawang palad nito ang kanyang tiyan. Umikot ito at lumuhod sa kanyang harapan at hinalikan din yon ng 3 beses. I love you, Mrs. ko. Thank you so much dahil binigyan mo ng kulay at buhay ang mundo ko. At ngayon, meron na tayong ihintay na supling na siyang bunga ng pagmamahalan natin. Ipinapangako ko na habang buhay ko kayong mamahalin at iingatan. Mahal na mahal ka din namin ni Baby Love. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng daan para magkakilala. Pinatatag niya tayo ng pagsubok na pinagtagumpayan nating dalawa. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal sa akin. We are meant to be, Mrs. ko. I love you. Tumayo si Marcus upang magkatapat sila. Tinitigan siya nito sa mga mata na tila ba nag-iisa siyang pinakamagandang babae sa mundo. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at marahan siya nitong hinalikan sa labi. Kapwa nila naramdaman ang mainit na pagmamahal ng bawat isa. Ang pagmamahal ay walang pinipiling tamang lugar, pero kusang ipinapakilala ng Diyos ang tamang tao para sa'yo sa tamang panahon. Gaya na lamang ng pagtatagpo ni Emerald at Marcus na ngayon ay isa ng masayang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.